Sinabi ng Israel sa Estados Unidos na kung lumampas ang Iran sa aming pulang linya gamit ang ballistic missile, kikilos kami mag-isa. Isama mo pa ang dalawang larawan, pati ang Persian Gulf na may barkong pandigma na tila naghahamon at ang Estados Unidos na naglalagay ng puwersa sa rehiyon. Isa ito sa pinakamalalaking deployment ng militar ng Estados Unidos sa gitnang silangan sa kasaysayan. Kumusta? Ako si Ari. Dumiretso na tayo sa usapan. Ngayon nakikita natin kung paano nagsasalubong ang diplomasya, ang banta ng misil at ang deployment ng militar ng Estados Unidos na hindi basta-basta ginagawa. Simulan natin sa pinakamalinaw na red line ng Israel ngayon. Nag-iwan ng malinaw na mensahe ang mga mataas na opisyal militar ng Israel nang bumisita sila sa Estados Unidos noong nakaraang linggo. Kung tatawirin ng Iran ang red line na may kinalaman sa mga misil, aatake ang Israel ng mag-isa. At ang parehong mensahe na iyon ang dadalhin ni Punong Ministro Netanyahu sa administrasyon ni Trump sa Washington sa pulong na nakatakda ngayong Miyerkules. Bakit napakahalaga ng pulong na ito? Dahil nakikita ng Israel na maaaring lumalapit ang Estados Unidos sa isang kasunduan sa Iran, ngunit isang hindi kumpletong kasunduan? O kahit papaano, iyon ang interpretasyon na makukuha natin kung titingnan natin ngayon ang mga headline ng mga tradisyonal na media. At mahalagang linawin natin ito dahil maaaring isa lang ito sa nakasanayang laro ng estratehiyang militar. Lituhin mo at maghahari ka. Kasi habang pinag-uusapan ang negosasyon at ang posibleng diplomatikong solusyon, ang nakikita natin sa aktwal ay walang kinalaman sa diplomasya. Pero himayin natin ito, ayon sa diplomasya na binabanggit sa mga headline na sinasabi ng mga media. Alam ng Israel na ang pagsuko ng Iran sa kanilang nuclear program ay tiyak na malaking tagumpay. Walang makakatanggi doon. Pero ayaw ng Israel ng isang sitwasyon kung saan ang kasunduan ay isasara lang ang usaping nuklear at iiwan namang buo ang banta na maaaring bumagsak sa buong mga lungsod. Ang programa ng long-range ballistic missiles ng rehimen ng Iran at may isang punto na labis na ikinababahala sa Jerusalem. Maisusulat ang kasunduan kung saan ang Estados Unidos ang tagapag-arantiya na hindi maaaring atakihin o sirain ng Israel ang programang iyon ng mga misil sa hinaharap. Para sa Israel, parang tinalian sila ng kamay at paa. Bakit ba ganun na lang ang pagpupursige ng Israel sa usapin ng mga misil bukod pa sa nuklear? Well, may halong lahat ito, estratehikong dahilan at pati na rin mga usaping pang-industriya. 8 buwan na ang nakalipas noong digmaan ng dalawa sa Operasyong Leon Ascendente. Naunawaan ng Israel na imposibleng sirain ang lahat ng planta ng programang misil ng Iran. 12-dosenang planta ang nakakalat, may nakatago, may nasa ilalim ng lupa, at marami sa mga ito ay mabilis maitayo muli. Kaya, may ginawa ang Israel na napaka-espesipiko. Nag-focus sila sa mga pabrika na gumagawa ng mahahalagang bahagi, mga pyesa na kapag nawala ay titigil ang buong produksyon. At gamit ang parehong estratehiya, inatake rin nila ang kumpanyang konektado sa paggawa ng gasolina para sa mga misil. Ano ang problema ngayon? Lumipas na ang 8 buwan at mabilis na naitayo ulit ang mga industriyang iyon. Simple lang, nagpatuloy ulit ang produksyon at sa Israel may pagmamadali na pigilan ulit iyon bago pa sila makabalik sa dating bilis ng produksyon bago ang digmaan. Halos 300 misil kada buwan, kung saan pinag-uusapan ang kakayahan na 30 misil bawat araw. Madalas naririnig ng tao ito bilang malamig na numero, pero sa praktika, simple lang ang ibig sabihin nito. Sa paglipas ng panahon, maaaring maabot ng dami ang saturation, lalo na kung patuloy pa itong lalago. Hindi lang sapat ang magkaroon ng misil, kundi kailangan marami para mapilitan ang kalaban na gumastos ng interceptor, oras, yaman at mamuhay sa tuloy-tuloy na presyon. O kahit na umabot sa punto na talagang imposible nang mapigilan ang isang pagsalakay ng pagsasaturate. Mas marami na ngayon ang mga misil na pang-atake kaysa sa mga misil na panangga ng Israel. Dapat din nating tandaan na noong digmaan na iyon, inalis ng Mossad si Amir Ali Ajizadeh, ang commander ng puwersang panghimpapawid ng Revolusyonaryong Gwardiya. At isa siya sa mga arkitekto ng programang industrial na iyon na inabot ng mga dekada bago maitayo. Ipinapakita nito ang dalawang bagay. Una,
hindi lang pasilidad kundi pati pamunuan ang target ng Israel. Pangalawa, may kakayahan pa ring magpatuloy at magtayo muli ang mga Iranian. At dahil dito, napakasensitibo ng panahong ito. Ngayon, habang tumitindi ang tensyon, nagpapadala rin ng mga mensahe ang Iran. Isa sa mga pinakakitang-kitang kilos ay nagmula kay Kalihim al-Rajid bilang tugon sa pagbisita ng negosyador mula Washington na si Witkoff na nakita noong weekend sa aircraft carrier na Abraham Lincoln na kasalukuyang nakapwesto sa tapat ng Iran. Oh, sige, ang nangyari ay ginawa ni Kalihim al-Rajid ang kanyang parte at sumakay siya sa isang barkong pandigma ng Iran na umikot sa Persian Gulf. Bilang pagpapakita ng hamon sa Estados Unidos, sinabi niya ang isang pahayag na lubos na sumasalamin sa paninindigan ng Iran. Hindi kami natatakot sa kasunduang militar ng Amerika. Kami ay mga tao ng diplomasya at mga tao ng digmaan. Samantala, ito ang ipinapakita ng telebisyon ng Iran sa mga live na programa. Mga misil na Fatah, Solfagar, Khaybar at Sikan. May malinaw na babala na ang Estados Unidos ay nagbigay ng dobling dagok sa bansa at hindi ito dapat maliitin. Ito ay isang malaking tulak para sa rehimen ng Iran para hikayatin ang mga tao at ipakita ang lakas militar hindi lang sa kanilang mamamayan kundi pati sa mga proxy at kaibigan sa rehiyon. Sige, hanggang dito muna. Talagang tumitindi ang kalagayan sa politika. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang nagbabagong bahagi at totoong bigat nito, ang pagpapalakas ng militar ng Estados Unidos. Ipapaliwanag ko ito gamit ang konkretong datos at simple para maintindihan. Pero bago ako magsimula, gusto kong ibahagi ang kwento ng botelyang ito na labis akong namangha at dapat ninyong malaman. Ang botelyang ito ay may dalang isang hindi kapani-paniwalang kwento na ngayon lang narinig. Nasa loob nito ang lupa mula sa Temple Mount sa Jerusalem na sinagip ng mga arkeologo matapos libu-libong taon ng kasaysayan itong maitapon bilang durog na bato. Ito ang pagkakataon natin na pigilan ang kasaysayan na maglaho. Simula ng taon na may personal na koneksyon sa Jerusalem. I-click ang link sa bio or iscan ang code para sa espesyal na alok natin. Magsisimula tayo sa veteranong sundalong Amerikano na si Jack Walter na inilahad ito sa Columbia Broadcasting System. Saksi tayo ngayon sa isa sa pinakamalalaking mobilisasyon ng militar ng Estados Unidos patungong gitnang silangan sa kasaysayan ng bansa. Paano nga ba ito sa bilang at kakayahan? Sige, una, pumunta muna tayo sa dagat. Kapag nagpadala ang Estados Unidos ng aircraft carrier sa isang rehiyon, hindi lang ito barko kundi isang lumulutang na base militar na may maraming eroplano. Dagdag pa dyan, may kasamang escort ring, pati mga barko na may anti-missile systems at kakayahang umatake mula sa malayo. Idagdag pa natin na sa dagat, naroon din ang dalawang submarino na umiikot sa baybayin ng Iran. Pangalawa, sa lupa. At hindi lang sa isang lugar kumikilos ang Estados Unidos, kundi mula sa network ng mga base at kasunduang logistiko na nagpapahintulot sa matitinding operasyon, lalo na kung magkakaroon ng tensyon laban sa Iran. Ibig sabihin nito, ang rehiyon ay hindi isang malayong lugar, kundi isang lugar kung saan mayroon ng infrastruktura, tauhan, mga radar, mga imbakan, at kakayahang mabilis na kumilos ang Estados Unidos. Pangatlo, sa depensa, pinapalakas ng Estados Unidos ang depensang panghimpapawid at anti-misil laban sa mga misil at drone ng Iran para protektahan ang kanilang mga base at kaalyado. Iyan ay bahagi ng pakete ng opensiba at depensa. Magkasama ang dalawa. May isang elemento na kapag naintindihan mo, maiintindihan mo rin ang lohistika ng militar sa pagde-deploy. Ang Estados Unidos ay nagmobilisa ng humigit kumulang 1,000 hanggang 1,500 Tomahawk na mga misil at hindi ito tumutukoy sa mga surgical strike lamang. Iyan ay parang kakayahan para sa isang saturation campaign, isang kampanya na nilalayong magbukas ng mga koridor, saturation para saan? Sa simpleng salita, una, tamaan ang mga air defense at radar. Pangalawa, tamaan ang mga command center at komunikasyon. Pangatlo, tamaan ang mga pangunahing infrastruktura ng militar. At doon lang, pagkatapos lang noon. Kaya, magbubukas ng daan na mas mababa ang panganib para makapasok ang mga fighter jet, advanced na eroplano, bomber at attack aircraft ng mas malaya sa teritoryo ng Iran. Mahalaga ito dahil ang Tomahawk missile ay hindi lang basta karagdagang missile.
Isa ito sa pinaka-versatile at nakamamatay na missile sa mundo sa ganitong klase. Pinag-uusapan dito ang unang yugto ng isang doktrina na pahinain ang depensa ng kalaban para iwanan siyang bulag at magulo. Dahil sa lohika sa harap natin, mauunawaan kung bakit mahalaga ang pagpupulong ni Netanyahu at Trump ngayong Miyerkules at maaaring maging desisibo. Dahil kung makarating ang Estados Unidos sa isang limitadong kasunduan ukol sa nuklear at maramdaman ng Israel na hindi naapektuhan ang programa ng mga misil, magtatanong ngayon ang Israel, ano ang gagawin sa banta na maaaring bumagsak sa ating mga lungsod bukas? Dito nagiging totoo ang banta, hindi na lang haka-haka, lalo na kung may partikular na misil na pinag-uusapan. Pinag-uusapan ang Koramashar 4 bilang isang napakaseryoso at sensitibong banta sa estratehiya na malinaw namang binabantayan na ng Israel. Dahil hindi basta-basta ang mga numero nito. May abot itong 2,000 kilometro, kayang magdala ng mga ulo ng bala na 1,000 at 500 kilo at may bilis na hanggang 16 Mach. Ibig sabihin, hindi mapipigilan. Kung tumama sa lungsod sa Israel ang ganitong misil, malala ang epekto nito sa ilang kilometro. Siyempre, depende sa uri ng ulo ng bala at sa dami ng tao sa lugar na tatamaan sa mga urbanong lugar, malinaw na magiging napakalala ng pinsala. Napatunayan ito noong digmaan kontra Iran noong nakaraang taon. Habang binobomba ng Israel ang daan-daang target na militar at lohistikal ng rehimen, ang rehimen naman ay basta na lang nagpapakawala ng mga misil kahit saan ito tumama. Basta't tinatarget lang ang isang malaking lungsod at yun na. Iniwan sa atin ang mga dramatikong larawan ng mga misil ng Iran na tumatama sa gusali, opisina, urbanong lugar at ospital sa gitna ng bansa. Sa ganitong paraan, malinaw para sa Israel ang intensyon ng rehimen. At hindi ito sikreto, talagang layunin nilang burahin ang estado ng Israel, kasama na ang lahat ng mga Hudyo sa loob nito. Kaya kapag sinabi ng Israel ang tungkol sa pulang linya sa ballistic missile, hindi ito retorika, seryoso at direkta nilang tinutukoy ang panganib. Kung itutuloy ang programa, lalo lang tataas ang halaga ng hindi pagkilos habang tumatagal. Habang gumagalaw ang diplomasya at pagde-deploy, may kapansin-pansing panloob na senyales sa Iran. Ngayon, sa opisyal na seremonya para sa araw ng puwersang panghimpapawid ng Iran, may nangyaring kakaiba. Kinansela ni Ali Khamenei, ang pinakamataas na pinuno ng rehimen, ang kanyang nakatakdang talumpati at hindi dumalo. Isang bagay na ayon sa mga ulat, unang beses nangyari sa loob ng 37 taon ng rehimen. Ipinapakita nitong may impormasyon na sa kabila ng tensyon at pagpapakitang militar ay hindi agad mapapansin. Malinaw na siya ay nagtatago at iniiwasan niya ng husto ang kanyang pagpapakita. At ngayon, sa lahat ng ito na nasa harapan natin, pagsama-samahin natin ang mga piraso para luminaw at maging direkta ang kabuuang larawan. Ipinapakita ng United States ang lakas nila, Iran ang mga misil at Israel sinasabing ballistic missile ang mga ito, pulang linya. Kasama rito ang posibilidad ng kasunduang nuklear lang ang saklaw, isa sa pangunahing paksa. Ang nuklear ay isang bahagi ng problema, ang mga misil ang isa pang bahagi, at para sa Israel, ang mga misil ay hindi pangalawang issue. Dahil dito, hindi madali ang kalagayan ni punong ministro Netanyahu ng Israel, gaya ng ipinapakita sa media, na ang ibig sabihin ay susubukan niyang kumbinsihin si Trump, ang vice-presidente, at ang kalihim ng Estado na huwag pumirma sa isang kasunduan na hindi isinasama ang obligasyon na ihinto ang produksyon ng mga ballistic missile. At alam na ang administrasyon ni Trump ay mas gusto na mag-focus sa pagpapasuko sa Iran sa pagpayaman ng uranium, na isinasantabi ang iba pang mga unang hinihingi. Kasabay nito, inilalabas ng mga matataas na opisyal ng rehimen ang kanilang opisyal na pahayag. Ang inilalabas nila sa social media, sa mga lokal na media at dito sa mga regional na media ay hindi sila handang makipagnegosasyon tungkol sa nuklear o sa mga misil. Kaya parang naglalaro lang talaga tayo ng wala. Ngayon, mahalagang bagay ito. Kung ang ganitong pagsusuri ay nakakatulong sa iyo, maintindihan ang nangyayari ng walang ingay at sensasyonalismo. Iniimbitahan kitang mag-subscribe at i-activate ang kampanita para updated ka sa bagong video ko. Sige, at hayaan mo akong bumalik ngayon sa kung ano ang kasalukuyang ipinakalat ng Estados Unidos sa rehiyon na malinaw na handang mag-escalate. Kung gusto mo, ipapakita ko ang ilang malinaw na numero para makita mo
kung gaano kalaki ang meron dito sa dagat. Ganito, ang aircraft carrier Abraham ay nasa gitna ng teatro, kasama ang escort nitong hindi bababa sa 3 destroyer na may air defense at long-range attack capability. Sa kabuuan, pinag-uusapan natin ang humigit kumulang 12 barkong pandigma ng Estados Unidos na nasa o malapit sa lugar. May 8 karagdagang barko at 2 submarino na hiwalay sa pangunahing aircraft carrier group. Lahat sila ay nakakalat sa mga lugar tulad ng Hormuz, Dagat Pula at Silangang Mediteraneo. Sa himpapawid, ang pinakakongkretong dokumentado o opisyal na naitala ay mayroon tayong sa base sa Jordan mga 12 F-15E, 9 na A-10C, 2 Hercules, 130J, bukod pa sa mga drone na MQ, 9 at maraming bilang ng mga helicopter. Kasama rin ang air wing ng aircraft carrier Abraham Lincoln. May mga eroplanong pandigma at suporta, mga makabagong fighter jet, mga eroplano para sa electronic warfare at early warning at ilang mga helicopter. Sa kabuuan, pakinggan nyo, may 90 sasakyang panghimpapawid, kaya literal itong lumulutang na base sa lohistika at suporta. Iniulat ang paglipat ng mahigit 3 dosenang sasakyang panghimpapawid sa rehiyon nitong mga nakaraang linggo, kabilang ang transportasyon, refueling, at mga plataporma para sa pagmamanman at pagkilala na nabanggit ko na sa mga naunang video. Lahat ng ito ay may madalas at aktibong operasyon sa mga base sa Golpo. Maraming haka-haka tungkol sa mga bomber. Tandaan natin na ang Estados Unidos ay may B-2 at ang mga tanyag na B-52. Sa ngayon, opisyal na hindi pa alam kung meron o wala sa rehiyon. Ayon sa mga social media, oo. Pero ayon sa impormasyong napakalihim tungkol sa usapin, lalo na mula sa SETCOM, hindi alam kung ilan talaga ang naroon. Ito, syempre, sa malinaw na dahilan, ang totoo ay kaya nilang ilagay ang mga bomberong ito sa teatro ng operasyon sa loob ng wala pang 24 na oras. Ngayon, sa panig ng Israel, ang pinakamalinaw na pampublikong datos ay 48 F-35, isa na bahagi ng pinakasopistikadong fleet ng Israel. Dagdag pa ang mga F-15 at F-17 para sa kabuuang humigit kumulang 250 na sasakyang panghimpapawid. Idagdag pa rito ang 10 baterya ng Iron Dome, ang strategic na anti-missile na Arrow na 100% operasyonal at ang sistemang Onda de David. Sa dalawang huli, walang pampublikong datos kung ilan ang mga bateryang nakadeploy. At sa dagat, merong 5 Dolphin na submarino at 4 na search and rescue. 6 na korbeta ang Israel. Ganyan ngayon ang sitwasyon dito sa rehiyon. Kaya kapag sinasabi ng Iran na kami ay mga tao ng diplomasya at mga tao ng digmaan, pinapangatwiranan nila ang isang dobleng estratehiya na mukhang lahat ay ginagawa. Nakikipagnegosasyon habang naghahanda ng atake na siyang totoong ginagawa ng lahat ng mga kasangkot. Kapag nagmomobilisa ng aircraft carrier, depensa, at Tomahawk ang Estados Unidos, ipinapahiwatig nitong handa sila kung sakaling sumabog ito. At kapag sinabi ng Israel na kapag nilampasan nila ang pulang linya, aatake kami mag-isa, sinasabi nilang hindi. Isusulat namin ang aming seguridad sa papel. Dapat nating tandaan na kapag handa na ang lahat, maliit na bagay lang ang kailangan para magsimula. Pwede itong maging isang insidente sa dagat sa Golpo. Pwede itong maging isang pag-atake ng mga milisya. Pwede itong maging isang misil na lumampas sa linya. Pwede itong maging isang maling pagkakasulat ng probisyon sa isang kasunduan. Ang tanong na dapat nating isipin ay sino ba talaga ang handang umatras bago may mangyaring masama? Sige, sabihin mo sa akin. Ipaalam mo sa akin kung ano ang iniisip mo tungkol dito sa mga komento. Mag-subscribe, i-activate ang kampanita para updated ka sa bagong video at huwag kalimutang mag-share at mag-like. Kita-kits!